palusunod ng ospital. So, naghintay lang kami ng x-ray niya. I-x-ray siya. Hanggang pa rin, ano naramdaman niyo? Nahirapan siyang basahan ng platelets kasi platelets ba tawag doon, hindi ko alam. Yung ano na siya dito sa daliri niya kasi malamig yung daliri niya. Malamig yung kanyang daliri. Eh, hindi mabasa yung, kailangan pala warm yung kanyang kamay para mabasa. Wala din. Ano nararamdaman niya? Ha? Ano nararamdaman niya? Tina. Parang ina. Ayan, ubo siya. May ubo siya. So, gano'n siya. Pag tatanungin mo siya, ay hindi na on point yung kanyang sinasabi. Ayan. Hintay lang tayo na yan. Ano yung nararamdaman? Ha? Nay? Ano na? Ano nararamdaman niyo? Na? Ha? Ano yan? Ano nararamdaman niyo? Ano nararamdaman? Sino mo tatangin? Kasi lubo yan. Ayun yan. Ayan. Ayun. So, andito kami ngayon sa hospital. Confine siya. Sa emergency room. So, ano, ini-examine pa siya. Kaswero na siya. Ano nararamdaman niyo ngayon? Ha? Ano nararamdaman niyo? Nay? Ang sapatos. Kung saan sapatos? Wala naman dito ang sapatos. Chinelas ang mga nandito. Ano nakikita ninyo? Ayan. Saan? Andito tayo sa ospital. Wala dito ang sapatos. Nay. Ha? Nay, ano nararamdaman niyo? Ha? Ay, wala na. Ha? Ano nararamdaman niyo? Huwag yung ganyan na yung kamay niyo. Yan. Ano yung ano? Ha? Higa kayo doon. Higa kayo, Nay. Higa kayo, dali. Higa kayo dyan para ma-relax kayo. Higa kayo. Sino kaya? Sino ba yan? Ito? O, sino yan? Sino? Sino yan? Kayo yan. Martiliano? Aray. Wala ng bata? Nasaan yung bata? Bata natin yung kausap ko, wala na. Lumabas na. Kinuha yung ano niya dito kanina. Bakit wala? Papasok mo mo. Lulibay. Wala. Ay, Luliboy wala dito. Luliboy nasa Bulacan. Nasa Manila. Luliboy. Ay, saan pinatawa? Pinatawa na yung bata. Nasa ospital kayo eh. Hindi mo tiniyan? Alin? Tinawagan? Wala. Playing sa Sigar niya. Nandun din sa Laguna yun. Pasok na po ako sa pharmacy. O, higa kayo dyan. Ay, ba't hindi mo tiniyan? Alin? Hindi mo inano? Alin? Pag may church, Yung tignan mo kayo si sa kanya. Bakit? Ay, nag-aaral yun doon. Oo nga, oo. Alam nga namang naroon tayo sa ospital. Iiwanan na yun. May church din siya. Anong iiwanan? Bakit iiwanan? Hindi pa pasok ng trabaho. O, nag-aaral yun, estudyante yun. Okay, may estudyante. So, dito kayo. Saan kayo pupunta? Ha? Doon lang kayo, Nay. Okay, usod ng usod. Dini, may ka kayo din. Kaya, usod ka kayo dyan. Usod kayo. Usod dito. Usod. Isip kayo. Sige pa. Sige pa. Usod kayo doon. Sige pa, yan. Sige pa. Ayan. Yan. Sige pa, usod pa ng kaunti. Usod pa ng kaunti. Usod pa ng kaunti. Usod pa kayo doon. Usod pa kayo eh. Usod pa kayo. Usod pa kayo din eh. Usod pa. Usod. Ay, kailangan makuha nyo kayo. Kunti pa.
Panay, para makain tayo. Para yung ugat ninyo. May konti pa nga na yun, tabi kayo din. Usod kayo. Yun, usod kayo doon. Diyan, usod. Yan, diyan. Usod. Usod din. Din eh. Usod. Usod. Teka, ari ko. Ay, usod kayo. Doon, atras. Doon. Ay, usod nga kayo doon eh. Yan, usod kayo dyan. Usod. Hindi magapin nga. Usod kayo. Ang bagoong. Ano yung bagoong? Kaya ko nilagyan yung kasi. Labig na paan yan, Nay. Usod pa kayo. Oo, pero sarap yung mga bagoong. Usod kayo doon. Usod. Yan. Yan. Ayan. Huwag nagamono yan na. Ang gambang Yan. Likot na likot. Okay, malikot. Liit na liit pa daw, sabi ng aking inay. Yan. Maliit ako, Nay? Ha? Kasi ang kaya'y nakabukayin na ngayang may putok. Ano? sabi daw ang teacher. Teacher ay ano? Kung ano mo sinasabi nila. Malikot ang kanyang kamay. Minsan tinatanggal niya to. Nahawakan niya. Ano kinukuting-ting niyo dyan? Gusto lang niya yata dito pumunta sa hospital para naka-aircon. Aircon. Tahimik siya pag naka-aircon. Dapat pala kami naka-aircon. So, hello mga kabantay. Ayun na nga, nakagaling na kami ng hospital ang aking inay. So, maghapon lang siyang na-confine doon. And siya ay, pagdating namin doon, siya ay na-x-ray kaagad. Tapos nakuha na ng dugo yun. So, nakuha agad yung result ng x-ray niya. So, pagdating doon sa kanyang examine doon sa dugo niya, so walang problema siya. So, clear siya doon. So, nung dumating naman yung result ng kanyang x-ray, doon nagka-problema. Kasi tinanong ako ng doktor kung mayroong history ng tuberculosis ang inay. So, sabi ko, nagkaroon na po siya noon way back 2015-16. So, tinanong niya kung naggamutan. Sabi ko, opo, nagamot naman po siya. Sabi ni sabi ng doktora ay kasi nung ma-x-ray siya parang may problema sa kanyang baga pa yun, sa kanyang baga. So may tendency daw talaga na bumabalik ang tuberculosis. So parang doon papunta yung kanyang pinupunto. So kaya yun. So nakauwi na kami. So pinababalik kami ni doktor sa isang araw. So yun, edi babalikan na lang ulit namin. So pinaghahanda kami ng specimen niya para sa TB DATS. So kami ibabalik doon. So okay naman siya, okay yung kanyang nung mga examine yung kanyang dugo. Pero ito yung problema namin, yung kanyang na-refer kami sa TB DATS. So pupunta kami doon. Kaya yun ang aking focus ngayon. Yun siya ay masamahan sa TB DATS. Ito pa ang isa kong problema sa aking inay. Dahil nga siya ay meron siyang konting ubo. So, nawala yung kanyang gana sa pagkain. Minsan sinusubukan ko na lang siya. So, naresetahan siya ng 4 na klase ng gamot. So, may 4 na klase ng gamot. Ang problema sa kanya, for 1 week niya yung iinumin. So, ang problema, hindi niya
lulunok yung mga gamot. So, ilang beses na ganyan talaga siya, na talagang hindi niya kayang inumin. Either sa laki or sa lasa, talagang hindi niya ma-take yung gamot na yan. So, pwede, yung isang klase na inuunaw sa tubig, yun yung napipilit ko sa kanya na ipainom. Pero yung mga tablet at saka yung mga capsule, hindi niya kayang lunukin. Kaya minsan ako naiisa, Nay, kasi ang dami kong pinapainom sa kanya. So, lahat ng paraan para lang mainom niya yung gamot na yun. Minsan, hinahati, dinuduro, sinasama sa pagkain, sa saging, hindi niya talaga magawa. Yun ang isa kong problema sa kanya. Na ang hirap niya, talagang hindi niya matake. So, ang daming gamot na nasayang sa kanya. Ang daming gamot na nasayang. So, yun yung isang, ko sa doktor, no? Ano pa yung way para siya ay makapag-take ng gamot. Either ma-confine siya or siguro baka ma-confine talaga ng ilang araw para siya ay siguro padaanin sa kanyang sa ilong niya yung pagkain or pag-inom ng gamot. Gaganda pa sana ang ng aking inay, kaya lang talagang hirap ako sa kanya na na painom talaga ng gamot na ganyan kalalaki. Malalaki kasi yung iba eh. May isang maliit lang. Doon sa maliit na yun, hirap pa rin siya inumin. Minsan, pag iinumin mo siya, lagay ko sa kanya or natulong ko na siya. Ang gagawin niya, ini-stay niya dito sa kanya bibig, hindi niya nilulunok. Tapos, ang tendency, bigla naman niyang iluluwa. Yung iluluwa niya. Kaya ako, minsan nagagalit na rin ako, naiinis. Ang hirap niyang, tinalo pa talaga ng bata. Ganyan siya. Kasi pag na-take niya yan, pag na-tuloy-tuloy niya, babalik yung sigla ng kanyang katawan. Hirap na hirap ako sa kanya ngayon. Hirap na hirap ako sa kanya ngayon sa pagpapayon sa kanya. Talagang dapat hands-on pag-aalaga. Ayan. Mga kabantay, marami po salamat sa inyo sa mga sumusubaybay sa inyo. Sa mga nakaka-appreciate ng aking vlog. Salamat po sa nagla-like. Salamat po sa inyong mga nag-subscribe sa munti kong channel. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo sa mga kayo naroroon. Thank you po.